Sabi nga ng mga kapitbahay ko, ang tapang-tapang naman ng kausap mo. Sumisigaw pa, sabi sa akin. Tinawag mo sana kami at pinagtulungan natin sa bunutan. Kung ako lang, kayang-kaya ko yung ibunbud sa lupa. Kung ako lang kayang-kaya ko nang ibunbudin sa lupa, pero pinigilan ko yung sarili ko, Daddy Frankie. Kasi kawawa lang siya, ang late-late niya eh. Dapat kasi, siya yung dayo dito, dapat hindi siya matapang. Eh siya pa yung matapang eh. At saka, nag-init talaga yung ulo ko nung sinabi niyang, asan yung pitaka ko? Magkano gusto mo? Sabi niya sa akin. O, sino ba naman hindi mag-iinit doon? Parang pinapamukha niya na magkano ako. Eh, hindi naman pala siya tumutulong sa kapatid ko. Pinamukha niya sa akin na mayaman siya, na mahirap lang ako. Ganon yung dating sa akin noon, Daddy Frankie. Parang pinipresyohan niya yung pagkatao ko. Hindi porke mayaman siya, mahirap ako. Kaya na niya akong pagsalitaan naman ng gano'n, di ba? Sino ba naman ang hindi masasaktan? Sabihin sa'yo, Daddy Frankie, magkano ang gusto mo? Sabi niya sa akin. May balak yata siyang sampalin ako ng dolyar niya. Kaya talagang nagalit ako noon, Daddy Frankie. Hindi ko napigilan yung sarili ko talaga. Porque madatong siya at ako walang pera. Ganun na lang niya ako basta-basta. Dapat hindi ganun. Kahit mahirap yung isang tao at mayaman siya, huwag niya pasalitan ng ganun. Di ba, Daddy Frankie? Nakakaliit ng pagkatao yung sinabi niya eh. Nanliit ako sa sarili ko, Daddy Frankie. Porque ganito lang ako, mahirap. Ganito yung pamilya ko. Tapak-tapakan na lang niya ako. Pwede ba yun? Masasaktan ako at masasaktan. Kasi masakit din naman yung sinasabi niyang gano'n. Hindi porke nasa abroad siya, mayaman. Pagsasalitan na niya ako ng gano'n. Nakakasama din kasi ng loob yung sinabi niya, Daddy Frankie. Kaya hindi ko na rin napigilan yung sarili ko. Kaya nagsalita na rin ako ng pasigaw sa harapan mo. Pasensya ka na, Daddy Frankie. Sana makausap ko pa si Ma'am Inday Okray, mga kababayan, no? Kasi, yun nga po, gusto ko maging maayos. Gusto ko maging okay na to, kaya gusto ko rin makuha yung side ni Ma'am Inday Okray. Dahil, yun, nabigla rin siya. Pero siguro kung, di ko alam paano nagsimula kasi yung away na yun, kahit sabihin natin nakaharap ako, dahil ito pala, mayroon na siyang kinikimkim na galit sa panunood niya ng pagre-reaction. And then, nung nakita niya, hindi niya daw in-expect na makikita niya personally. Kaya nailabas niya bigla. At si Ma'am Inday naman, hindi siya ready, hindi niya alam na ganun. Kasi alam ko mga kababayan, kung ready si Ma'am Inday Okray, siguro nakapag-isip siya ng paraan para mapakalma na. Although pag nagkabiglaan talaga ang tao, mga kababayan, maaaring masasabi mo yung mga bagay na hindi mo dapat sabihin. Hindi ko alam mga kababayan, pero yun, ginagawa ko lamang po ito kasi gusto ko talaga, Nanay Ansing, na maging maayos na. Kasi, eto, almost done. 80% na po itong bahay, matatapos na eh. Salamat, Daddy. 20% na lang kulang, tapos na. Kaya gusto ko, bago matapos, maging maayos. Ayaw ko na rin kasi, Nanay Ansing, na yung nagkakaroon ng problema, bangayan. Kasi ang gusto ko lang talaga, matulungan yung kapatid ninyo. Pasensya ka na, Daddy Frankie, kung ine-stress kita. Hindi, okay lang, naintindihan ko yan. Mulat sa pool naman, inuunawa naman kita. At saka, yun ang balak ko talaga mga kababayan. Hindi ko na sana kakausapin si Nanay Ansing. Kasi nga, nag-usap na kami nung nag-sorry na siya. Nag-usap na po kami na dito lang muna, pabayaan na lang muna kami. Okay na po kami nun. Kaya lang, yun nga po, yung nagpunta, nabigla si Ma'am Inday Okray. Pero alam ko, malawak naman pang unawa ni Ma'am Inday Okray. At yung sinasabi ko, kaya pasensya na rin kay Ma'am Inday Okray kung hindi ako nakapamagitan agad kasi nagulat talaga ako. Kumbaga, ayaw kong sumabat
Una, akala ko nga nagjo-joke lang sila eh. Akala ko ako yung pinaprank eh. Kasi nung una mga kababayan, di ba, parang may tawanan pa sila. Kaya hindi ako umiimik. Iniisip ko, akala ko ako yung pinaprank nila. Kasi hindi normal para sa akin yung biglang magiging ganun eh. Maging kami ni Mami Rochelle talagang nagulat na bigla sa nangyari. Kaya samot-sari yung comment. Sabi ng iba, mga kababayan, mali sabi ng ibang comment, mali si Nanay Ansing kasi bisita, sponsor daw, dapat hindi ganon. Sabi rin ng iba mga kababayan, mali si Ma'am Inday Ukray kasi dapat niyakap na lang niya na sabi ng comment na basa ko na kung pagpasok ni Nanay Ansing is niyakap na lang sana ni Ma'am Inday Ukray, hindi ganun, Ansing, pasensya ka na. Nagre-reaction lang ako. Kaya lang ang nangyari mga kababayan, nagsalpukan. So, sa nababasa ko sa comment section, may mali po. Ang mali ni Nanay Ansing, talagang nawala rin yung respeto niya sa bisita kay Mami Rochelle, kay Daddy Frankie. Mali din po ni Ma'am Inday Ukray. Sorry Ma'am Inday Ukray, gaya na aking sinabi, ako mamamagitan talaga ako dito dahil gusto kong maging maayos tayong lahat. Dahil yun po yung goal natin, makatulong tayo. Yun din po yung alam kong gusto ni Ma'am Inday Ukray, yung makatulong. Actually, nag-message na rin si Ma'am Inday Ukray sa akin na sabi niya, pasensya na Daddy Frankie, sabi niya. Sabi ko naman, okay na. Although, tinitignan ko yung comment na hati rin. May mali si Nanay Ansing, may mali rin si Ma'am Inday Ukray na ang sabi nga sa comment section ng pagkakamali ni Ma'am Inday Ukray, yun nga, yung sinasabi mo na siguro kaya nabitawan din ni Ma'am Inday Ukray yun na magkano ka dahil nagalit na siya. No? Kaya sa akin, Nay Ansing, hindi ko alam talaga paanong sasabihin ko. Kasi talagang may pagkakamali ang bawat party. O, Daddy Frankie, aminin ko naman. Hindi naman ako perfectong tao. Opo. Aminin ko naman. May kamali rin ako doon. At may pagkakamali rin ako na hindi ko kayo naawat kaagad. Dahil akala ko talaga ako yung pinaprank ninyo. Na hanggang sa dulo, yun na, doon ko na na mainit na pala talaga. Kung hindi ko napigilan yung sarili mo. Naunawaan ko yan. Sa akin walang problema. Kaya kong unawain. Kaya kong intindihin lahat yan. Kasi nga, yun ang sinabi ko. Iniisip ko para kay Kuya Oliver talaga. Yun nga lang, ay gusto kong mangyari ngayon ay maging maayos na kayo. Na wala nang away para sa kay Kuya Oliver na lang. Oh, Daddy Frankie, mabuti kung gano'n. Sana maisip din niya yung kamali niya. Ako, naisip ko din talaga na mali yung sinabi ko rin. Pero hindi naman kasi ako perfecto din na tao. So, ganun lang, Nanay Ansing, no? At di ko alam kung kailan babalik ng Japan si Ma'am Inday Ukray. Daddy Frankie, kasi siya, nagtaas din ng boses sa akin. Nauna siyang nagtaas ng boses sa akin. Sabi niya, magkano ka? Magkano ba yung gusto mo? Sabi niya sa akin. Diyos ko naman. Kundi porque mayaman siya. Kaya na niya ako magsalita ng gano'n. Tapos sinabi po niya, yung bahay daw ni Kuya Oliver, hindi naman daw sa akin. Bahay, lupa to ng mga magulang namin eh. Kaya, itong lupang kinatitirikan ng mga bahay namin, sa magulang namin, kaya sa amin din yan. Hindi pa nahati-hati kasi. Eh siya, wala naman siyang lupa dito na kung mangmalit siya ng tao, ganun-ganun na lang. Dayo pa siya, ganun-ganun na lang siya magsalita sa akin. Kung pupunta ka sa isang lugar, hindi ka pwedeng maging matapang. Dapat kalmado ka kasi dayo ka lang eh. Hindi ka pwedeng magsalita ng kung ano-anong masasakit. Kung taga doon ka sana, ayun, maging matapang ka. Pero siya kasi,
Nung pumunta siya dito, ang tapang-tapang niya sa akin. Kaya napasigaw din ako sa kanya. May regalo pa naman sana siyang lipstick. May dala siyang lipstick na ibibigay Huwag sa... na, Daddy Frankie, baka sumbat pa niya yun sa akin. Baka sukatin niya yung lipstick, tapos sukatin niya yung pagkatao ko. So ganun mga kababayan, medyo mainit pa rin si Nanay Ansing mga kababayan. At gusto ko rin makausap si Ma'am Inday Okray kung nandito pa siya sa Pilipinas. Yun lang, pasensya na po kayo mga kababayan. Gusto ko lang talagang maayos. Ang usapin na ito, gaya ng aking sinabi, hindi ko na po aalamin kung sinong tama, kung sino nagkamali. Gusto ko maayos to, gusto ko magkabati sila dahil parehas po may pagkakamali. No? At syempre, walang perpektong tao. So Nanay Ansing, pasensya ka na kung naging dahilan yung pagdala ko kay Ma'am Inday Okray dito na nagkaroon ng away dahil hindi ko talaga akalain na ganun, na may sama ng loob ka sa kanya. No? Kung alam ko lang na ganun, hindi ko na rin sinama si... Wala kang kasalanan, Daddy Frankie. Kasi pinakita mo lang naman yung bahay ni Kuya Albert. Mm-mm.